Kumusta mga kaibigan? Welcome back na naman sa ating munting channel. Sa video ito ay isa namang agimat ang pag-uusapan natin na kapag nakuha mo ay maaaring makatulong sa buhay mo. Kaya naman bago tayo magpatuloy, kung kayo ay bago lang dito sa aking munting channel at hindi pa nakasubscribe, ay pindutin nyo na ang subscribe button at notification bell para isa rin kayo sa unang makakapanood kapag mayroon akong bagong upload. So ayun na nga, huwag nating patagalin pa kung ang butike may hatid din na swerte sa inyong buhay. Kapag kayo nakakuha ng kambal na buntot niyan maaaring kayo ay yumaman. Ganon din naman kapag kayo nakakuha ng kambal na buntot ng toko. So alam nyo ka ang toko. So ang toko mas malaki sa butike at mas matindi kung mga kapit. So kapag ikaw natalunan yan o nakapitan, ako mahirap alisin sapagkat nga kapit toko. At kapag sinabing kapit toko matindi kung mga kapit. So marami yan sa gubat, sa mga puno ng kahoy, sa mga niyog, minsan naman sa inyo ring mga tahanan. At malalaman mo nga na mayroon tuko sa inyo kapag narinig nyo iyan na pero alam nyo ga mga kaibigan na kapag kayo nakarinig ng kunin ng tuko ng gayaon ay kayo mag-wish na agad. At pinaniniwala na kapag kayo nag-wish matutupad ang inyong hiling. So halimbawa kayo nakarinig ng tuko na naghuni. Pagkatapos nun sabihin nyo agad kung ano ang inyong hiling at yun mangyayari. Subalit iwasan nyo humiling ng mga imposible na mangyari. Halimbawa yung ikaw magustuhan din ng gusto mo. Nako imposible yun. Lalo na kung ikaw hindi naliligaw. Nako imposible talaga iyon. Kaya naman wag puro wisik-wisik lang ligo rin kapag may time. Pero alam nyo ga mga kaibigan na kapag kayo nakakita ng kambal na buntot ng tuko, kunin ninyo iyon kung gusto ninyo. So kunin ninyo iyan, puputulin ninyo at hayaan nyo na mabuhay yung tuko na iyon. At yun naman tutubuan pa ulit ng buntot. So ayun nga, kunin ninyo iyon at patuyuin ninyo. At kapag tuyong-tuyo na maaari nyo nang dalalahin niyan bilang pampaswerte. Maaari nyong ibalot sa foil at saka ibalutin naman ninyo ng pulang tela at maaari nyong kwintasin. Iyan maaaring maghatid sa iyo ng swerte, lalo na kung ikaw may napupuso ang babae. Kung ikaw binata maaari mong daladalahin yan. Kung ikaw manliligaw, madali mong mapapasagot ang babaeng nililigawan mo. At kapag naging kayo na nga, gusto niyang palagi nakadikit sa iyo. Ganon din naman, maaari mo ding magamit iyan sa sugal. So sa sugal na sabong naman. So iyan nilalagay sa unan ng tari. Iyon ang agimat na pampaswerte mula sa tuko. Katapusan na ng paghihirap mo kapag may nakuha kayong ganito. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, kung kayo ay bago lang dito sa aking munting channel at hindi pa nakasubscribe, pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para isa rin kayo sa unang makakapanood kapag mayroon tayong bagong upload. So ayun na nga, kayo guys, nakakita na ng ganare. Alam nyo na ang ganare ay mahal maabot ito ng 500,000 to 1 million ang halaga. So iyon depende sa laki So ano ga are? Ano kayang sinasabi mong iyan Bruno na napakamahal Ayun yung tukong malaki So alam nyo na noong 2011 kawawa ang mga toko. Mga tukong nananahimik sa mga puno, sa mga iba't ibang uri ng puno. Ganon din sa inyong mga bubong ng tahanan
naging delikado ang buhay sapagkat nga noon nabalita na binibili nga ang tuko at umaabot nga ng 1,000,000 depende sa bigat at depende sa laki. So mas malaki ang presyo, so dinadala yan sa ibang bansa at ginagawang gamot. Nakakagaling ng sakit na AIDS, asthma at saka tuberculosis. At iyon naman daw laman niyan kapag pinulbos, yung laman ng tuko kapag pinulbos mahusay daw iyan na gamot sa mga inutil, sa mga lalaking inutil makipagtalik. Nako, ipakagayan ang laman ng mga nabibiling pampalibog So noon kapag kagabi abala na ang mga tao pupunta na yan ng kagubatan at naghahanap na ng tuko. Sino ba naman ang hindi maiinggan dyan? Napakamahal. Siyempre yung malaki iyon, subalit iyon ipinagbabawal sapagkat nga endangered, malapit nang maubos ang mga tuko. Kapag yan naubos na dadami masyado, magsasayang masyado ang mga lamok, langaw, ipis at iba pang mga maliliit na insekto sapagkat iyan ang kanilang pagkain. Ang binibili niyan talaga yung malalaki. Kapag maliliit ang tuko reject yan. So dapat ang tukong ibebenta mo malaki, mga kalahating kilo ang isa kung meron, subalit bibihira naman ang ganong kalaking tuko. Pero kapag nakakuha ka naman ng ganong kalaking tuko, masasabi mo na lang jackpot, jackpot. Tulad na lang na rin si Manong at merong hawak na malaking tuko kapag ariin na benta niya, para siyang nanalo ng jackpot sa loto. Pero ang bentahan nga nun bawal. Kapag nahuli ka siguradong yayaman ka. Dahil wala ka nang ibang gagawin, kain tulog ka na lang, may bantay ka pa sa kulungan nga laang. Kaya naman yung mga nanguhuli ng tuko diyan at binibenta ang masasabi ko galingan ninyo galingan ninyo syempre nang kayo hindi mahuli. So ano nga ba ang tuko? Ang tuko ganari ang itsura malalaking, mas malaki siya ng konti sa mga butiki at malalaman mong iyan ay tuko. Syempre iyan maririnig nyo at yan huhuni ng tuko. Okay, so kakaiba naman sa butiki na ang huni naman okay pero ang tuko kabilang din sa ori ng butiki so yung butiking bahay na ang huni nga maliliit at yung mas malalaki ng konti na ang huni naman tuko tuko talaga. So naninirahan sila sa mga puno at minsan nasa kabahayan din. Kadalasan gabi sila kung maghanap ng pagkain. At kadalasan lalo na kapag katahimikan ng gabi maririnig mo habang ikaw natutulog kung meron sa inyong mga tahanan huhuni iyan. At minsan maasar kalaang at napakaiingay. Meron din iyan sa mga damuhan, ganon din sa mga gilid-gilid na mga batuhan, lalo na sa may mga malapit sa ilog, yung mga siwang-siwang doon. Pero alam nyo na bukod sa mahal meron din makukuhang mutya ng tuko. At yun yung kapag kayo nakakita ng itlog ng tuko na naging bato, kunin ninyo kung gusto ninyo. Kung ayaw nyo huwag nyo kunin. Iyan magbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa mga negatibong enerhiya na nasa ating kapaligiran. So karaniwan basta mutya matik na iyan. Bukod pa doon, kapag mayroong kaniyan at iyong daladala o tangan-tangan magkakaroon ka ng kakaibang galing, lalo na pagdating sa mga akyatan. Hindi ka mahirapang umakyat sa mga matataas na puno. Hindi ka basta-basta mahuhulog dahil nga sa tindi ng iyong pagkakakapit. Talagang dumidikit. Ganon din naman kapag nakakuha kayo ng kambal na itlog ng tuko na naging bata, napakahusay din yan. So bukod sa mga nabanggit natin, taglay din yan ang galing na panghalina, lalo na pagdating sa mga kababaihan o sa kalalakihan kung babae naman ang gagamit.
Sigurado ang babae o lalaking iyong pinapaibig hindi naalis para gang toko kung makakabit. Iibigin ka niya ng sobra, kaya naman mag-ingat sa paggamit nito, lalo na kung ikaw meron ng asawa. So saan naman kayo maaring makakita niyan ng mga kaibigan? So maaring makakita kayo niyan sa kagubatan, sa punong kahoy, ganun din naman sa inyong mga tahanan, sapagkat marami ring tuko na naninirahan sa mga tahanan. Minsan iyan ay nasa gilid ng inyong mga cabinet, sa mga singit-singit. Minsan naman ay nasa inyong mga bubungan laang. So sino dito ang mga nakaranas ng ang bahay nila may mga tuko sa ibabaw, sa bubungan? Ako danas ko iyan. Minsan pa maiiputan ka ng tuko, lalo na sa hating gabi. So kaway-kaway ang mga nakaranas niyan. Subalit paalalanggay ang mutya bibihira, Kung ikaw ay pagkakalooban swerte mo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood. Good luck, God bless, at ingat kayo palagi.